Ha? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba? Oh, ano ba yan? Buhay pa? Buhay pa? Sinong buhay? Ha? Sinong buhay? Buhay pa ba kayo o buhay pa yung mga idol nyo? Oy. Yan kasi. Yan kasi. Panay ang tatay nyo, karton. Tatay nyo, karton. Panay ang ganyan nyo. Ayan tuloy yung idol nyo. Yung idol nyo, hindi na matae. Yung idol nyo, Diyos ko po, parang ano na ha, parang hindi na natin maintindihan na hindi na naglalalabas ha. Ano, nakakabangon pa ba? Nakakalakad pa ba? Humihinga pa ba? Yan kasi. Alam mo, ito ang mahirap. Ito ang mahirap, ano. Ito yung hindi nila naiintindihan. Akala nila kahit gaano yung karami yung mga ninakaw nilang pera, mga bossing. Akala nila kaya silang buhayin yan. Akala nila kaya silang pahabain ang buhay niyan. Akala nila kayang yung perang mga pinagdanakaw nila ng buong pamilya nila. Simula pa noong panahon ng tatay at nanay niya, akala nila magiging mga immortal sila. Kaya nilang nag-iipon siguro sila ng sobra-sobra. Baka sakali pagka sinundo na sila ni kamatayan, baka sakaling feeling nila kaya nilang alam mo yun, i-bribe ba? Kaya nilang lagyan. Parang pag nahuli ka lang, 'di ba? Pag nagda-drive ka tapos nahuli ka na nahuli ka na merong violation. Tapos 'di ba, alokin mo, sir, baka naman. Pwedeng magkano ba usapan? Akala siguro nila ganun ang labanan. Hindi nila alam kapag oras mo na. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami pera mo, kahit gaano karami kinulimbat mo, pag oras mo na. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba nung nakaraan yung construction ng impyerno, yung annex ng impyerno kung saan yung mga politiko natin sa Pilipinas doon mapupunta, mukhang gawa na. Grabe kaya yan ngayon. Di ba ang hirap ang hirap nung ang dami-dami mong ang pera, ang dami-dami mong ninakaw, ang dami-dami mong kinulimbat, mali-maleta, tapos hindi ka man makakain ng matigas. Hindi ka makakain ng paborito mong steak. Hindi ka makakain ng paborito mong mga inihaw, liempo, lechong manok. Hindi ka makakain ng ganun. Bawal na mamantika, bawal na maalat, bawal na matamis, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan. Ang hirap nung ganung buhay. Yung ang yaman-yaman mo, sobrang dami ng pera mo, pero ang dami ng bawal. Bakit? Sinagad mo Sinagad mo yung kademonyohan mo. Sinagad mo yung katarantaduhan mo. Sinagad mo yung kasamaan mo. Ayan tuloy. Nagsasuffer ka ngayon. Ayan tayo, di ba? Hindi makakain. Tinitingnan mo na lang. Mali-maleta mong pera, tinitingnan mo na lang. Akala mo nilagay nyo pa sa maleta. Akala nyo naman pag namatay kayo, mabibit-bit nyo yan papunta ng impyerno. Hindi, kahit isang damit wala kayong madadala. Kahit isang mga mamahaling mga relos ninyo, wala kayong makukuha. Kahit isa sa mga alahas ninyo, mga diamante ninyo at mga napakarami nyong mga ginto, hindi nyo yan madadala sa impyerno. Mga nakahubo kayong pupunta ron. Susunugin ng mga katawan nyo doon, wala kayong mga damit doon. Akala nyo siguro lahat yan madadala nyo doon. Yun ang problema. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, enjoy life lang. Yung sapat lang. Kasi ipon ka ng ipon. Tapos sa sobrang dami mo ng ipon, namatay ka bigla. Sino makikinabang nung mga inipon mo? Baka mamaya niya may kabit pa yung asawa mo. Tas ang makinabang dun sa inipon mo, iniwan mo sa asawa mo, baka makinabang pa niyan yung niya, kalaguyo niya. Ang saklap niyan. Napakasaklap niyan. Kaya nga, kayo mga kababayan, yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Okay na yung sapat na. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, okay na yung sapat lang. Marami naman mga nagdaan na mga administrasyon. Sapat lang naman yung mga pagnanakaw. Huwag naman kasi yung sobra-sobra. Grabe naman.
Grabe naman kasi yung mantakin mo. Ang budget ng bayang Pilipinas, 4 na trilyon lang. Tapos ginawa mong 7 trilyon para makapagnakaw kayo ng bonggam-bongga. Hindi nyo naman kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Mayaman na kayo eh. Yung mga anak ninyo, mayaman na rin yan. O ano pa bang pinag-iipunan nyo kasi? Hindi naman nyo madadala yung mga Ferrari ninyo, mga Lamborghini ninyo sa impyerno. Hindi naman kayo sasakay doon. Bakit? Kasi nakaano kayo doon, nakagapos kayo doon. Sa impyerno, nakagapos kayo doon, tapos tinutusok-tusok yung mga tumbong nyo na nagbabagang mga tubo. Oo. Araw-araw, pinapahirapan kayo ron. O walang ano ron, walang masarap na mangyayari sa inyo doon, lahat puro hirap. Kaya yung mga perang ninakaw nyo, kung sa inyo ibalik nyo na. O marami naman mga nagdaang mga administrasyon, wala namang perpektong administrasyon. Meron naman mga kumikomisyon talaga yan. Wala naman tatakbo sa posisyon kung walang komisyon. Meron din naman talaga yan. Wala namang malinis na politiko. Wala namang perpektong politiko. Baka sakali magkaroon pa lang kapag dinet penalty na lahat ng mga plunderer sa Pilipinas. O kaya kayo enjoy lang, yung sapat lang. Okay lang siguro yung mga pagka nakakomisyon ka na ng isa, okay na yun. Hindi yung lahat na lang ng kontrata ng gobyerno nagko-komisyon kayo. O ayan tuloy, nakakarma kayo. Ayan tuloy, nagkakasakit kayo. Nangangamatay kayo, may mga napuputulan pa ng paa. Oo, ay meron pa ng isang balita. Meron daw isang congressman na hindi na napagkikita. Bata pa man yung congressman na yun, pero balitang malakas sumigop ng pinagbabawal na pulbos. Na overdose daw yata. Ang daming mga chismis talaga ngayon, mga bossing. Oh, pero pag-usapan natin itong mga nagaganap Itong mga nagaganap na mga issue ng cancer di umano, ganito, ganyan. O ano ba kasing pinagmulan yan? Yang usapan na yan. O bakit ba kasi may mga usap-usapan na ganyan? O kasi naman, para sa mga kinauukulan, kung gusto nyo matapos na yung issue, o katulad pa rin nung sinasabi natin, harapin ninyo yung katotohanan. Si Inday Sara, pinahaharap nyo sa issue. Sabi nyo, oy Inday Sara, kung wala kang tinatago, humarap ka sa pagdinig. O bakit si Inday Sara pinapaharap nyo sa pagdinig para pagdinig dyan sa Kongreso kung wala siyang itinatago? Ba't si Bongbong? Kung wala siyang itinatago, hindi siya addict, ba't hindi siya maglabas ng drug result, yung drug test result, hair follicle test? Ba't hindi niya kaya? Let's apply the same logic to Bongbong Marcos. Kung ang logic ninyo kay Inday Sara, hindi siya humaharap at siya ay may mga temporary restraining order or certiorari silang fina-file sa Supreme Court at sinasabi niyong umiiwas siya, let's apply the same logic. Kung hindi umiiwas si Bongbong Marcos, Claire Castro, at mga loyalistang mga bobo, at mga dilawang mga walang utak, kung hindi umiiwas si Bongbong, bakit hindi siya maglabas ng negative hair follicle drug test result? Kung talagang wala siyang sakit, kung talagang wala siyang cancer katulad ng mga kumakalat ngayon sa social media, kung talagang walang ganun, bakit hindi siya maglabas ng medical bulletin galing sa kanyang pinagkakatiwalaang Dr. Kwak-Kwak? Bakit kay Inday Sara pwede? Kay Inday Sara umiiwas. Pag umiiwas ganito, pag umiiwas ganyan. Flight is a sign of guilt. Keeping silent is a sign of guilt. At kung ano-ano pa, humarap sa Kongreso, humarap sa pagdinig, kung ano, para masagot niya yung mga issue. Ba't yung presidente natin hindi nyo pinapaharap dyan sa mga hearing sa Kongreso? Kung talagang hindi magnanakaw yan, bakit dinismiss nyo yung kaso ng impeachment niyan? Dito naman sa usaping drug test, sabi nung kapatid niya, addict daw yan. Hindi niya dininay yun never niyang dininay na addict siya. Totoo. Nung si Pangulong
Duterte. Nagsabi na addict yan, gumagamit yan. O, tinawanan lang niya, tapos sinabi niya si Pangulong Duterte nagfe-fentanyl. O, di ba? Tapos sinamon siya ni Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, tara, pa-drug test tayo, gusto mo sa Luneta. Para kita ng lahat, di rin niya sinagot yan. O eto, yung kapatid niya, sinabi nung kapatid niya na siya ay gumagamit, bata pa lang daw siya, gumagamit na. Hanggang sa ngayon daw parang gumagamit pa din. O, sinagot niya ba 'yon? Sinabi lang niya na yung ate niya, hindi na 'yun yung ate niya. Ibang tao na daw 'yon. Doppelganger na daw 'yon. O, hindi naman niya sinasagot. Sasabihin mo lang naman, hindi ako addict. O, ito, drug test result ko, negative. Di ba? Bakit hindi? O, ngayon, may issue na naman, may cancer daw. O, hindi daw napagkakikita. O, ano ba naman? Ano ba naman yung, hello mga kababayan ko, ito po yung dyaryo ngayon, di ba? Natatandaan niyo si Pangulong Duterte dati? Si Pangulong Duterte, ganyan din. Lahat naman ng presidente, chinichismis na ganyan kapag matagal mong hindi nakita. O, sasabihin kagad ng taong bayan kasi chismoso man likas ang mga Pilipino. Sobrang chismoso ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, alam niyo yung istorya ni Jolina at saka ni Jomel. Ay, grabe. O, kaya ako na, kaya na biglang pinanood ko yan si Jolina at si Jomel. Mantakin mo ang nanonood sa live stream ni Jolina nun. At saka ni Jomel, nag-aaway silang dalawa. Pinapaamin niya yung asawa niya kung babae niya ba yung katulong nila. Ang live viewer, 200,000 lang naman. Sabi ko, walang hiya 200,000? Grabe, ang daming chismoso sa Pilipinas. Tapos, ang daming stars, ang daming nagko-comment. Talagang hindi siya kasi meron daw sa social media yung account na binibili. 100,000 followers, 200,000 followers, bibilin mo for an amount. Yun, sabi ko, hindi legit. Legit talaga yung mga nanonood. 2,000 nanonood sa away nilang mag-asawa. Pinapaamin niya yung asawa niya kung syota ba yung katulong. Tapos yung asawa niya, galit na galit. Ano ka ba? Nagla-live ka pa. Nakakahiya. Nandiyan dyan yung anak natin. Nakakahiya. Tapos, nandun pa rin naman sila sa live. 2,000 yung nanonood. Ganyan ang chismis sa Pilipinas. Mabilis kumalat. Ngayon may chismis si Bongbong Marcos na may cancer daw, stage 4. Ang dali naman Oo, sobrang dali naman na tapusin kagad yung istoryahin na yan Maglalabas ka lang naman ng medical bulletin picturean mo yung tumbong mo, makikita. Picturean mo yung tiyan mo, lagyan mo ng dyaryo sa tabi. Para talagang masabi na, hindi, wala akong colostomy bag. Hindi nagdudugo yung tumbong ko. Maayos naman ng pag-ebak ko. Pipicture ako, selfie ako sa tae ko kaninang umaga. Mga ganun. So, madali lang yan. Sobrang dali lang yan kung talagang wala kayong itinatago. Pero sabi nga nila, kay Inday Sara nga, sabi, pag hindi ka humarap sa Kongreso, ibig sabihin, may kasalanan ka talaga. Ibig sabihin, meron kang itinatago. Pwede rin ba nating sabihin kay Bongbong yan? Pwede ba natin sabihin kay Bongbong na addict talaga siya kasi hanggang ngayon hindi pa siya nagpapalabas ng mga ng negative drug test result niya na updated. Yung ngayon yung updated 2026. Pwede ba nating sabihin na baka totoo na may sakit itong demonyo na ito? Bakit? Bakit hindi makapaglabas ng medical bulletin? Meron namang sigurong doktor diyan Malacanang. Pwede naman siguro yung Department of Health, di ba? Pwede naman siguro yung kanyang doktor diyan sa Malacanang maglabas ng statement. Kaka-check up ko lang po sa puwet niya, maayos naman. Kompleto pa naman yung bilang ng mga bulati niya sa tiyan, ganun. Hindi pa naman sila nawawala. Simple lang naman hindi ba? Pero ako naniniwala ako mga bossing. Naniniwala ako mga bossing na itong si Bongbong Marcos, maayos ang kalagayan niyan. Kasi nung mga nakaraan naman nakikita natin na naglalakad naman yan. Ako naniniwala ako maayos ang kalagayan niyan. Kaya lang magtataka ka, bakit may issue na yung taong bayan ngayon, parang pinalalala pa nila. Pinalalala nila, parang kasabwat nga nila yung mainstream media mga bossing sa pagpapalala ng chismis Papaano ang gagawin nila? Hindi ko alam kung talagang nagkakamali sila o sinasadya nila na ipalabas itong mga throwback pictures na ito. Throwback meetings, throwback mga videos, yung mga file videos nila. Kasi kung ako media, magdidemand ako sa Malacanang, ma'am.
Maglalabas kami ng report. Wala ba tayong updated na video man lang dyan? Yung kahapon. Kaya ngayon, total, sabi nyo naman, mag-meeting siya sa ganito, sa ganyan. Pwede ba kayong bigyan nyo kami kahit 10 seconds lang na video para naman maipalabas namin, para hindi naman file videos yung pinapalabas namin? Kasi ang ibinabalita namin, ang Pangulong Marcos ay nakipag-meeting ngayon. Tapos ang pinapadala namin ng mga picture, mga videos na pinapadala namin, buhay pa si Enrile. Di ba? Wala bang mas bago kaysa dun sa video na nandiyan dyan si Enrile? Marami pa naman siguro. Simula nung namatay si Enrile, madami naman sigurong mga meeting na inatinan ng presidente sa kabinete, di ba? So, ibig sabihin, yung huling cabinet meeting niya nung panahon pa na nandiyan dyan si Enrile. So, totoo yung sinasabi ni Inday Sara na hindi talaga nagpapa-cabinet meeting yan. Totoo yung sinasabi ni Inday Sara na talaga walang pakialam yan. O kasi imagine ninyo, wala silang bagong video ng cabinet meeting niya. Kanina nagpa-cabinet meeting yung piling presidente na asawa ni Vilma Santos na hindi pwede utusan. Di ba, hindi ka ba magdududa niyan? Di ba? Pero parang feeling ko talaga, sinasadya nila itong kumalat na mga pagdududa. Di ba? Kakalat pagdududa, tapos maglalabas na mga lumang mga pictures. Alam nila magagaling mga Duterte, alam nila matatalino mga Duterte. At alam nila, nakaabisado ng mga Duterte ang galawan nila. So ngayon, makahalata ng mga Duterte, oy, matagal na to oy, last year pa to oy, ganito, ganyan O syempre, lalong lalakas yung balita. Talaga, nako, may cancer na nga. Mamamatay na nga. Ayun na problema. Nagbitaw na sila ng salita. Ito si Dave Gomez na papanagutin, sasampahan ng kaso yung mga nagpapakalat ng false news. Iba yung fake news sa false news. Oo, iba yung fake news sa false news. Yung false news, meron daw kulong yan. Ano daw yan? Yung mga, yung something publication. Unlawful publication ba yun? Mga gano'n? Meron may kulong yan. So ngayon, mga bossing, baka sinasadya nila na ganyan. Para yung mga sabik na mga Duterte supporter, kumagat doon sa kanilang mga plano. Tapos, pag kumagat ka dun sa kanilang plano, markado yung page mo, tapos irereklamo ka nila ngayon sa DICT o sa NBI. Tapos yung DICT na may kaso ka na sa NBI, meron ka pang alarma sa DICT. Tapos yung DICT ngayon lalapit sa Meta. Pag lumapit sa Meta yan, sasabihin nila, ito yung mga pages. Tapos yung Meta naman, syempre, obliged sila dahil taga-gobyerno ang DICT at hindi kumagat ka doon sa kanilang patibong. Ngayon yung pages ng mga Duterte, mawawala yan. Pag nawala yung mga pages ng mga Duterte, patay na. Puros pages na ng mga loyalistang mga bayaran at mga pangit at mga walang utak yung mga magkakalat sa social media, yari na. Kaya ingat-ingat kayo mga bossing sa mga balita Okay lang man yan, magdasal. Okay lang naman yung mga ginagawa natin na parang diligent tayo. Pero minsan, alam ninyo, satanas mag-isip itong gobyerno na ito. Katulad niyan, yung may kumakalat na maraming mga pulis doon sa St. Luke's, sa may Quezon City. As far as I know, never si BBM hindi siya diyan magpapa-admit kung sakali man diyan yan sa St. Luke's dito sa BGC. May helipad kasi sa BGC. Ewan ko lang din, kasi sa BGC, yung helipad nila mababa, nakikita ng mga matataas na building. Baka mamaya bumaba siya dyan, naka-wheelchair na, nako po, mapicturan siya, di ba? Delikado rin. So, hindi natin alam. Baka mamaya, mga pulis, pumunta kayo ron. Pumunta kayo ron, gulatin ninyo yung mga tao para kumalat na may VIP doon. Tapos syempre, maglalabas yung mga video na yun, tapos mag-speculate kayo, tapos makakalimutan yung lagyan ng question mark yung mga post ninyo sa social media. Waiting na sila, parang mga buitre yan, nakanganga yan. Si Boss Dada, huli ka. Si Jack Argota, huli ka. Yung ibang mga maliliit na tao, pag tinignan nila, ilan followers ito? 1,000, bayaan mo yan. Dito tayo sa mga malalaking mga Duterte vloggers, malalaking mga content creators, mga Duterte, malalaking mga influencers, mga Duterte. Sabay-sabay natin ipa-take down yan. Di wala nang mapapanood, makikita yung mga follower nila. Puros mga loyalista na yung mga bobo yung mga nandiyan dyan. Kaya ingat. Ganyan din ang ginagawa nila. Hindi ba gagawa sila ng peking image? Tapos yung peking image na yon, mga bossing,
Isishare nyo ngayon, isishare natin ang isishare kasi pabor sa atin eh. Tapos yung pala, patibong yun o biglang maglalabas ang halimbawa TV5 o kanya GMA News. Ginamit lang yung sa aming logo, hindi totoo ito. Patay, lahat ng nag-share nun, violation sa Meta. Oh, isinare mo lang, kahit naman yung caption mo, pasok, kahit may punong-puno ng question mark yung caption mo. Basta yan, nakarating na sa Meta na itong picture na ito, peke ito at inilabas mo kahit na yung caption mo patanong maniwala ka restricted yung restricted yung iyong account. O kaya delikado talaga sa panahon ngayon. Napakagaling sa propaganda ng mga yan. Wala silang solusyon sa problema ng mga Pilipino eh. Wala silang solusyon sa problema ng taong bayan. Kaya gagawa na lang sila ng pag-uusapan ng mga Pilipino baka sakaling makalimutan yung issue. O pero tingnan mo yung issue kay Inday Sara, hindi nila pinapatungan. Yung issue kay Inday Sara, hindi nila pinapatay. Tuloy-tuloy yung mga congressman sa pagpopropaganda, mga social media post at saka yung media. O hindi ba? Hindi nyo napapansin yan. Kaya ingat-ingat mga kababayan ha. Sa pag-pick up ng mga ganitong balita, okay lang. Halimbawa, may nabalitaan tayo, stage 4 cancer daw, mamamatay. O dasal ka na lang. Ay, mamamatay ka rin lang. Ba't hindi pa mamaya? Mga ganun. Oh, ingat tayo. Kasi imagine niyo mga bossing kung patay talaga yan, kung talagang totoong deads na yan, ilalabas naman yan. Hindi sila makakahanap ng ng double niyan, putyang initsura niyan. Kailangan pag kumuha ka ng double niyan, mga bossing, para palabasin mo na siya yon. Kung halimbawa man hindi ko sinasabing ganito yung mangyayari. Pero kung halimbawa, deads na talaga, tapos nagpalabas sila ng double. Tingnan nyo, pag malusog, kapag di mo kang addict, yun, pwede. Kasi ang double, mahirap hanapan ng double yan. Sabi ni Amy Marcos, bata pa, nagdodroga na yan. Kailangan pag humanap ka ng double niyan, kailangan, kung gaano siya katagal nagda-drugs, ganun din katagal nagda-drugs yun. Para yung yung pagkaluto niya, parehas na parehas. Kasi magugulat ka, bakit ganito? May nunal na. Ba't ganito? Nagbago na itsura, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung totoong may nangyaring masama dyan, hindi nila maitatago yan habang buhay. Siguro naman 1-2 buwan na hindi lumalabas ng hindi lumalabas ng live yan, mauubusan din sila ng mga throwback pictures, tama? Mauubusan din ng mga yan. So eventually, kung totoo nga yung balita na dedo na yan, pabayaan nyo na, antay lang kayo. 1, 2 buwan, 3 buwan, di nyo kaya mag-antay, hanggang 2028 pa yan kung buhay yan. Antay lang kayo, wag na, bayaan nyo na yan. Wag nyo masyadong madalin. Sabi nga nila, ang bungang hinog sa pilit, maasim yan, hindi daw masarap yan. Pabayaan natin kung halimbawang talagang merong ang cancer yan, di pabayaan mo siyang lamunin ng cancer niya, karma niya na yun. Kung halimbawa totoong 50-50 na yan, di antayin natin na talagang lumabas yung death certificates. Sabi ko nga ang hirap nanghihingi ka ng medical certificate, nanghihingi ka ng drug test result, tapos ang lalabas death certificate, saklap. Wag naman, wag kayong ganyan. So ipagdasal na lang natin ang kalusugan niya kasi mahirap din yan. Kung totoo naman na dedo na, wala 1, 2, 3 buwan, walang yan. Hindi nila kayang itago yan. Kasi si Pangulong Duterte, chinismis din nila nun. Si Pinoy, chinismis. Lahat naman ng presidente, chinismis nila ng ganyan. Ang ginagawa lang ng mga dating presidente, nagpapakita talaga sila ng proof of life. Na talagang healthy siya. Si Pangulong Duterte, nagbabasa ng dyaryo ngayon. Hindi ba mga ganon? Sila, wala naman silang pinapakitang ganyan. Pero kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw sa harap.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera.